Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po nakikinig at sumusubaybay. Itong aming stasyong ito ang EGMI Online Music Radio. Yes. Yan, salamat kami sa inyo mga kaproks, kasis, sa inyo pong laging pagtangkilik sa aming pong stasyong ito. Ito ang aming pong EGMI station. Napakasarap po ng pakiramdam na I believe na lalo na nga po namin nakikita yung aming pong na rin ng pagsisikap na kami po ay makapagpahayag ng inyong mga naisin na marinig sa aming pong mga tinatapik nga po dito sa aming pong istasyong ito. At lagi naman po namin po sinasabi sa inyo na itong ginagawa po namin ito ay ito yung mga bagay na nangyayari sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan na kung saan ay mga Kristiyano rin po ang ating pong pinapaalalahanan. Hindi po ito pagpapatama, kundi ito'y pagpapaalala. Dahil po lagi ko sinasabi rito, hindi rin po ako perfecto at I believe na wala naman talagang perfecto. Ito'y pagpapaalala lamang sa ating mga kapatid o ating mga kaproks, ka-sister, diyan po sa ating pong panambahan at sa labas ng simbahan. Yun. So maraming po salamat mga lahat ng sumusuport po sa aming pong sesyon ito na patuloy na umaangat ang aming pong subscriber, ang subscriber po namin. At salamat sa Diyos. Maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy siyang nagbibigay sa atin ng pagpapahayagan na ating pong pinag-aaralan dito po sa ating pong pinag-uusapan. No? At gaya po ng muli, ito pong inyong likod na si Prox Benz. Saan ba? Dito? O dito? O dito na lang. So, yun, lumalabas po. So, yun po, yun nga po mga kaprox, ay patuloy pa rin kami na kami po ay nagsa-search ng aming pong mga dapat natin pag-usapan. At maging aking pong partner na si Prox Merwin ay hindi pa rin po namin nakakasama but minsan nakausap ko na po siya at willing na po siyang makakasama na po namin. Baka sa susunod po nating pagsasama namin o sa susunod na topic ay makasama ko na po siya. Yun, kaya pakauman ay nananabik na rin po siya makasama sapagkat napakasarap din po siyang kasama at kausap eh. At especially medyo malalim din po siya sa kanya pong mga lagi pong sinasabi. Kaya natututo rin din po ako. So lahat naman po tayo nandun po sa pag-aaral at pagsasanay. So yun nga po mga kaprox, ito po yung ginagawa po ng EGMI Music ay para po sa inyo po at ito ginagawa po namin para sa ating Diyos. At alam ko and I believe na hindi man ngayon yung iba na talagang hindi pa nasa-search itong aming pong istasyong ito ay okay lang po. Sapagkat ito po naman po yung ginagawa po natin para sa ating Panginoon at I believe isang araw, one day, ikaw na mismo ang makapanood itong aming istasyong ito. At minsan, baka ikaw naman ang maka-interview namin para sa papatotoo ng iyong buhay. Yan. So, yun nga po ay dahil nga po masyadong mainit dito sa Saudi Arabia. Mainit talaga mga kaprox. Kaya po, hindi po kami makakuha ng guest sapagkat may mga busy at isa pa, medyo malalayo din po naman po ang mga bahay nila. And I know na workout po namin yung pong mga guest po namin na aming pong iniimbitahan. At gaya nga po ng aming muna nasasabi ay hindi po titigil ang EGMI station ito sapagkat maaaring mamahinga sa linggo, pero hindi po titigil. No. Sapagkat ito po ay isa pong istasyon ng isang Kristiyano at istasyon ng mga awitin na inihahandog natin sa ating Panginoon. Kaya lagi po natin tandaan mga kaprox, mga kasis, na ginagawa po natin ito ay lagi naman po para sa Panginoon lang. At inihahandog naman po namin sa inyo, sa lahat. At kung napapasin nyo ay nasa likod ko nasa sala ako ngayon eh. Walang magluluto, kaya ako muna rito. Dito ako nag-shoot. Yun nga po. Yun nga po mga kaprox, ay gaya ko na nabanggit, ay ating naman pong pag-usapan yung pong paano tayo magpasalamat sa Diyos. Paano natin pinahayag sa ating Panginoon yung pagpapasalamat. Paano ba natin pinaaabot sa Kanya. Kasi may mga Kristiyano na pagka-Kristiyano ay parang sinasabi nila
Meron naman mananalangin sa akin eh. Meron naman magsasabi sa akin na kung mali o tama yung ginagawa ko. Meron ganun talaga eh. Meron naman na pagising sa umaga, ano unang mong gagawin? Sasabihin na iba, magkape. Toing. Magkape. Common na yun eh. Common na pagising mo sa umaga, magkape. Ano pa? Pagising mo sa umaga, mag-CR. Banyo. Ano pa? Pagising sa umaga, ano gagawin? Magsaing. Para mag-breakfast. Breakfast, luto. No, di ba? Ganun eh. Pero minsan nakakalimutan natin yung sinasabing magpasalamat. Paano yun? Yung manalangin at magpasalamat sa Diyos. Yan po ang ating pong tatalakayin ngayon. Yung pong paano, ito po yung topic natin. Para tuloy-tuloy na po tayo. Ang topic po natin ito, paano po manalangin ang isang Kristiyano? Paano nga ba? Diba? So ito, bilang isang Kristiyano, alam naman natin na kapag tayo po gumising sa umaga, ay bigyan na po natin yung best natin ng pagpapasalamat. Although meron sinasabi nga ito, by physical naman, sabihin na health, para sa health natin. Sabi ito, pag gising mo, uminom ka ng tubig na maligam-gam para maayos yung katawan. Okay, fine, uminom ka. Pero bago ka tumayo, manalangin ka. Magpasalamat ka lang. Okay, magpasalamat ka lang, Lord. Thank you, Lord, na ginising mo ko sa umaga nito. Lord, after nyon, pwede ka naman uli manalangin. Pagkatapos, di ba? Pagkatapos, nag-drive ka, pwede ka manalangin. Pwede kang, nakaupo dyan, manalangin ka. Pero, ang huwag mong kalimutan, yung magpasalamat sa umaga. Lord, thank you. Salamat po, Lord. Ginising mo ako. Di ba? Sabi niyo, maraming tao hindi nagigising eh. Ikaw pa kaya ginigising ka ni Lord? O, di ba? Kahit minsan na meron tayong mga alarm clock na talagang napakaingay sa tenga. Pero minsan pinapatay pa nga natin eh. Di ba? Pero si Lord lagi, uy anak, gising na, papasok ka na. O di ba? May tigagising ka. Saan ka pa? Siya lang yun. Pero minsan na wawagit natin na teka, mamaya na, ginigising ka na. Dahil yung araw na yon ay araw na ikaw ay papasok. O minsan nga, ganito eh. Araw sa Pilipinas, sa Sunday, ganon. Araw ng Sunday ng umaga, tamad, gumising. Kasi walang pasok, Sunday. Pero yung nakalimutan mo, yung Sunday, yun yung araw na pagsamba sa Diyos. Diba? Yun na nga lang, minsan tatayo ka lang para tumayo, minsan nakakalimutan mong pasalamat, fine, yun na yan, nandyan na yan. Pero yung tumayo ka, tapos bigla kang maligo at pumunta ka, magbihis ka at magsimba ka. Ganun na nga simple, kung di ka nakapagpasalamat, magsimba ka. Pero, huwag mong kalilimutan na magpasalamat sa Diyos. Lalo na pagka regular na araw mo, kailangan magpasalamat ka. Kailangan sabihin mo sa Diyos, Lord, salamat po. At may trabaho pa ako. O di ba? Yung iba nga walang trabaho eh. Ako, maging honest ako sa inyo, although nakakalimutan ko kung magpasalamat sa umaga, pero pagdating sa sakyan, hindi ko kinakalimutan mag-pray. Hindi ko kinakalimutan magpasalamat sa Diyos. Hindi ko kinakalimutan na gabayin niya ako. Nabigyan niya ako ng wisdom knowledge sa trabaho. Kahit, itong lagi kong sinasabi eh, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom knowledge ngayong araw na to, sa trabaho lang. Diba? Pagpasalamat, Lord, salamat po, may trabaho pa ako. Lord, salamat po, na-extend ang buhay ko. Nakakalimutan natin yan, mga kaprox, mga kasis, no? Kaya minsan, sasabihin natin na tayo po yung mga Kristiyano na, ay, okay, fine, Kristiyano ka, I'm Christian, I'm born again Christian, I'm Christian. But, hindi naman mo na i-apply bilang Kristiyano yung buhay mo as a Christian life. No. So, yun ang nakakalimutan natin mga kaprox, mga kasis. Kaya dapat po ay lagi nating tatandaan na yung ating ginagawa sa buhay na kahit wala ka sa simbahan ay nananalangin ka, nagpapasalamat ka. Especially lalo na pag nasa simbahan ka. So dapat manalangin ka, magsamba ka sa ating Panginoon, taas mo mga kamay mo, pasalamat ka sa Kanya. Diba ganun? Hindi yung sasabihin, no, let's pray. Hindi na, alam mo na
na gagawin mo, mananalang ka dahil binigyan ka ng buhay ng Diyos. Sino ba parang ibigay ng buhay sa'yo? Ay, ang Panginoon, wala na maiba eh. Diba? So, tandaan natin yan mga kaproks na lagi natin hihingiin yung pagpapasalamat. Una mo na pagpapasalamat. Siyempre, of course, nagising ka eh. Then, yung sumunod na ay bigyan ka na ng gabay. Gabayan ka na sa maghapong ito at lagi nyo tandaan mga kaproks, lagi nyo tandaan ang isama nyo na lagi yung buhay nyo ay hiram lamang natin sa Diyos. Hindi natin alam kung anytime pwede kang kuhanin, pwede kang mawala, at least yung buhay mo, yung puso mo, yung mind mo, sinadmit mo na sa Panginoon. Yung sarili mo, sinadmit mo na sa Panginoon. Anytime kung may mangyari sa iyo, sa Diyos ka mapupunta. At alam ng Panginoon kung paano ka magpasalamat at humiling sa Kanya ng tama. Hindi yung hihiling ka ng hiling, Lord. Sa maghapon nito, sana po yung makapulit po ako ng 500, 1,000. Bakit? May trabaho ka. May trabaho ka na maayos. Kung pagkain naman, humingi ka ng maayos. Dahil may gagamitin naman ng Panginoon na tao para ikaw naman ay biyayaan. No? Pero wag naman ganoon. Wag naman palagi naman na ipapasa natin sa Panginoon. Kung malakas ka naman, magtrabaho ka. Diba? Sabi naman daw sa Biblia ang mga tamad, hindi yan pinakakain. Kaya alam ko, wala naman tamad na mga Kristiyano. Gusto niyan ay patuloy na magtrabaho lang, maging, alam mo yun, maging maayos lang ang buhay ng pamilya. Ganun lang naman eh. Hindi naman kailangan mong, sa bagay, hindi naman pare-parehas. Mga kaproks, mga kasis, ang sistema ng gusto ng isang tao. Gusto ng isa na tinatarget na, itong target ko, maging mayaman ako. Why not? Dahil ito naman biyaya ng Panginoon, yung mga salapi, mga bagay na meron tayo ngayon dyan sa mundong ito, pinagkakaloob ng Panginoon yan. Pero nilalagay yan sa tama. Hindi lang sa ginagawa mo yon dahil ay gusto mo lang ipagkainggit sa iba. At gusto mo lang na hindi ka masabing naghihirap ka. Mali naman yun. Tayo naman po lahat ay patuloy na binibiyaya ng Panginoon. Basta lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka sa Diyos, sabihin mo sa Kanya kung anong pangangailangan mo nung sapat. Yung sapat. Now, hindi yung parang sobra-sobra na. Minsan, sobra na nga, ito pa magbahagi. Minsan, sinusubukan tayo ng Panginoon na gano'n. Na sobra ka na, ayaw mo pa magbigay. So, paano ka pa pupunuin kung apo ka na? Hindi magbukas ka, mag-share ka ng blessing mo. Diba? At ang pagpapasalamat at pagpe-pray sa ating Panginoon ay hindi yan lamang na pag sinabi mo ngayon, kailangan tugunin ng ating Diyos yung prayer mo. Hindi. Minsan, delay. Pero, kasi, bakit po minsan nangyayari yun na minsan tumatagal? Kasi merong ipinakikita ang Panginoon sa iyo na mas maigi, mas mabuti. Ikaw lang ang nagpupumilit na gawin mo yung gusto mo. Or baka hindi para sa'yo. Pagka tumatagal, i-search mo, ano mo rin ang kalooban mo. Tignan mo rin, pansinin mo rin kung tama ba hinihingi mo. Tama ba yun na kailangan na tugunin agad ng Diyos yung prayer mo. Pero kung mga karamdaman o sakit, idulog mo sa Panginoon na walang imposible sa Diyos. Basta't pagkatiwalaan mo lang sa Kanya. Bigay mo sa Kanya yung lahat ng anuman meron kang sakit. Sapagkat ang Panginoon naman, nung namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi siya namili. Hindi siya namili nang bibigyan niya ng kagalingan sa mga tao. Lahat makikinabang. Diba? Basta't lumapit ka sa Panginoon at tumawag ka sa Kanya. Hindi yung papatawag ka pa sa iba, patawag ka ng pastor, papatawag ka ng elders para mag-pray ka. Ikaw na lumapit sa Panginoon. At isubmit mo yung sarili mo sa Diyos. Di ba? Bigay mo sa Kanya. Kasi, ito lagi sinasabi nila na, bakit ako? Lagi naman ako sisimba, lagi naman ako nagbibigay ng tithes, lagi naman ako susupport sa simbahan, bakit ako nagkasakit? Aba, physical body tayo, mga kaproks, mga kasis. May tendency na magkaroon tayo ng sakit. Pero ang mahirap doon, huwag mo sisihin ng Diyos. Although, siguro sa emotion mo, sa pakiramdam mo, pero mali. Ang lagi mo sabihin, Lord, tulungan mo ako. Pagalingin mo ako. Hindi yung parang sisisihin mo ang Panginoon na
ito ginagawa ko, ganito, mabait akong tao. Hindi. Nandun na yung mabait ka na eh. Saludo ko sa iyo. Ikaw na, mabait. Ikaw na ang nagsusupport sa simbahan. Ikaw na yung palaging generous sa simbahan. Okay lang. Pero, ang katawan natin, katawan lupa to, nagkakaroon din ng breakdown. Ibig sabihin, nagkakaroon ng problema rin. So, ibig sabihin, kapag may problema, lapit sa Panginoon. Okay? Either sipon, ano man yung karamdaman mo, malalaman, lumapit ka pa rin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos lang naman ang makakasagot sa prayers mo. Wala namang iba eh. No, yung iba, sinasabi nila na sa IP prayer, intercessor prayer, yes, ibibigay mo yung request mo. Pero, ikaw pa rin. Huwag mo paasa sa mga tao na mananalangin. Pag-pray mo ako, pastor, pag-pray mo ako, leaders. Ikaw pa rin ang lumapit sa Panginoon. Una mong gawin, bago lumapit, magpasalamat ka. Bakit? Buhay ka eh. Nagpe-pray ka, buhay ka. Ibig sabihin, may buhay pang dumadaloy sa iyo. Ang gusto mo lang iparating sa Panginoon, yung gumaling ka ng iyong sakit. Diba? Yung buhay ka pa. So, pasalamat mo yan. Yun naman po isang advice lang naman po yun na kayo pa rin po ang mag-desisyon. Hindi po ako. Ako parang ano lang po yan, way lang po ng masasabi ko lang po yun. Dahil yun po yung dapat nararapat na gawin. Magpasalamat ka sa Panginoon bago ka humingi ng awa o habag o biyaya sa Panginoon, magpasalamat ka muna. Yun ang tunay na prayer. Hindi yung bira agad. Pag-pray, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan, payamanin mo ako. Aba, anong ginagawa mo sa Panginoon? Alkansya? No? Bibigay ka sa mga tao, tapos kailangan pagkano, babasagin mo lang, kunin mo. No, hindi tama po yun, mga kaproks. Lagi lang po namin sinasabi ito, ito'y pagpapalala lang, hindi po ito pagpapatama. No? Maging sa akin po, no? Bawa, let's say ikaw, gusto mo magpasalamat o mag-pray, huwag mo tawagin si pastor. Ikaw na mag-pray. Kaya mo yan. Nung panahon na nandun tayo na hindi pa tayo lubusan nakakakilala sa ating Panginoong Jesus nagpe-pray ka nga lumuluhod ka pa O di ba? Tapos ngayon, nung nakakilala ka, parang nahihiya ka sa kanya dahil bakit? Dahil kilala mo na siyang tunay? Hindi gano'n. Mas lalo mo pang yakapin ang ating Panginoon. So, ganun po mga kaproks. Huwag po nating hayaan na lumipas ang isang araw na hindi ka nagpasalamat. Nagpasalamat ka sa pagising mo, and then, pag-uwi mo o pagtulog mo, pasalamat ka, Lord, thank you. Yun naman gusto ng Panginoon, na marinig yung lumabas sa bibig mo, o maging sa isip mo, pasalamat ka sa Kanya. Rinig niya yan, at alam niya yan na ikaw yung tao na lagi nagpapasalamat sa Kanya. Okay? So, walang imposible sa Panginoon, mga kaproks, mga kasis. Lahat ng bagay dito sa mundong ito ay Kanya. Kaya lahat ng iyong mga hihilingin, ibibigay niya. Dangan nga lang, minsan talaga ay baka yung pinipray mo ay salungat sa gusto ng Diyos. Yun ang mali. Yun ang tandaan mong, yun ang isipin mo kung yun yung tama para sa prayer mo. Yun na. So, yun nga po mga props at gusto ko lamang pong ibigay itong verse na ito na nais ko pong i-share sa inyo. Ito ang verse for today. Yan. Maaaring ito, alam na po ng iba. Pero ipapaalala ko lang po. Now, sa unang Thessalonica 5, 17, 18 at 19. Yan. Tatlo yan Kaya lang maliliit na verses lang po kasi. Sabi nga sa 17 o 17, laging manalangin. Manalangin daw. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. So, ibig sabihin, ano man ang mangyari, magpasalamat. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. O diba? Ito na yun, ito yung verse na binibigay sa atin ngayon ng ating Panginoon. Laging manalangin at magpasalamat kahit ano daw mangyari. May sakit ka man, may kulang man sa pinansyal, may problema ka man sa pamilya mo, may problema ka sa mga kapatid mo, sa simbahan, mga kapatid mo, lagi ka rin magpasalamat. Huwag mong kalimutan yun. Okay? At lagi sinasabi rito ay patuloy na
pinapalalahanan tayo ng Diyos na manalangin. At lagi rin, kung ikaw daw ay kay Kristo, ginagawa mo yun. Di ba? Kay Kristo tayo eh. So, kailangan manalangin tayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Yun po yung nararapat, mga kaproks. At ito naman po, ang ating pong maganda to, ang ating pong quote for today. Yan. Handa po ang makinig. Makinig po ang lahat. Marami kang hinihiling sa Diyos na hindi niya na ibibigay. Pwede rin. Mas marami naman ang binibigay ng Diyos sa iyo na hindi mo hinihiling. Diba? Di pa nga ikaw nagsasalita, binibigay na eh. Ano yun? May makakain ka. Diba? May makakain ka at naka-ready na dyan yung buhay mo na tatayo ka lang para magtrabaho or maggawin isang bagay na gagawin mo sa maghapon. O hindi mo hinihiling yun, pero binibigay sa'yo. Ang number 1, yung hangin. Libre. No. Ba't ko sinabing libre? Ba, gusto mong may bayad? Pag may bayad yan, nandiyan ka sa ospital. Nandiyan ka sa clinic, or may mga oxygen, may bayad yun. Kaprox. Kaya yung hangin na libre na nalalangap natin, ipagpasalamat din natin yan sa Diyos. Sa Kanya lang ang kapurihan. Diba? So, yun, kahit na lahat na hiningin mo, minsan sumasablay, okay lang. Kasi may bibigay naman ng Panginoon sa iyo eh. Ibig sabihin, yung hinihingi mo sa Kanya na hindi na ibibigay, huwag kang magtampo. Ibig sabihin, may magandang ibibigay ang Diyos sa iyo. May maganda pa na siyang gagawin para sa iyo. Kaya ayaw niyang ibigay ng ganun-ganun na lang. Okay? So, maraming po salamat sa inyo at palakpakan natin ang ating Panginoon sa Diyos ang kapurihan. Yun nga po ay muli, kapalala ko lang ay lagi tayo magpasalamat at lagi tayo manalangin sa Diyos. Sa umaga, pasalamat ka at maging sa gabi na bago ka matulog, magpasalamat ka. At kahit na wala ka namang may kahit naliligo ka, magpasalamat ka. Kahit nagdadrive ka, simple lang. Magpasalamat ka o nakaupo ka sa isang sasakyan, papunta sa trabaho, pasalamat ka. So, yun ang gusto at nais ng Diyos na marinig sa iyo. Magpasalamat tayo sa prayer. Okay? So, ayun, mga kaproks, mga kasis, ay patuloy akong nagsusumamo sa inyo. Please, kayo po ay sumubaybay sa aming pong music radio at maging music na EGMI Music. Yan, EGMI Music na lagi niyo po nakikita dito sa dumadaan dito ay patuloy niyo pong subaybayan yung ating mga awitin at pwede niyo pong gamitin to sa inyong pong simbahan. And I believe na sa mga susunod na panahon, sa susunod na generation ay maalala niyo po yung mga awitin to sapagkat ito naman po ay para sa ating Panginoong inihandog, hindi po sa tao. Kaya nakakalungkot minsan na yung iba po talaga ay mas kaya gusto pa nila yung mga entertainment na song. Although sinasabi ko po, wala naman po problema, walang masama sa pakikinig, pero isama natin yung makalangit na mga awitin. Yung pangbigay, panghandog sa ating Diyos naman. Diba? Wala namang problema kung makinig ka ng love song, makinig ka ng mga anong bagay dyan sa narinig natin sa YouTube, napapanood natin. Pero huwag mong kalimutan yung maghandog ka ng awitin para sa ating Panginoon. Importante yun. Sapagkat dito pa lang sa lupa ay tinitrain na tayo para pagdating natin sa langit, sama-sama po tayong aawit sa ating Panginoon. Iyon ang dapat mong malaman. At nga po, maraming salamat sa patuloy niyo pong pag-support, especially sa mga iba-ibang bansa, hindi ko po kayo babanggitin. Salamat po. At maging sa Pilipinas, sa pangunguna po ni Bishop Paul Lulu, namin pong siyang tumatayong siya pong namumuno sa EGMI. Yan. At maging dito po salamat po sa lahat ng mga pastor po sa Pilipinas na nakatutok sa aming pong istasyon ito. At be ready po kung kami po yung nakauwi sa Pilipinas ay isa-isahin ko po kayo. Pupuntahan ko kayo para magkaroon mo tayo ng interview.
At yun nga po, maging inyo pong lingkod na dito po sa Saudi Arabia na napakainit. Hindi nyo, pinagpapawisan na ako. Ang daming ilaw na nakatutok sa akin dito talaga naman po mainit. Kahit naman po lahat po ng siguro ibang lugar. But dito po sa Saudi konti lang naman, 50 lang naman, di ba? 50 lang naman, walang kwenta. Gusto ko pa nga mag-jacket Yun nga, at lagi lang po natin ingatan na ating sarili, especially naman natin sa Saudi Arabia at maging sa mga mainit na lugar. Lagi tayong uminom ng tubig at lumilim po tayo pagka may pagkakataon at huwag tayo masyadong pagbabad sa initan. Baka tayo may mga sinasabi na heat stroke, nagkukulap sila, biglalala dahil nakukulangan na ng oxygen sa katawan dahil mainit. So, iwasan din po natin at mag-ingat din po tayo. Hindi yung puro lagi natin iasa natin sa Panginoon na hindi ingatan ako ni Lord Of course, ingatan ka naman pero ingatan mo rin sarili mo. Generally, kailangan ingatan mo rin yung physical body mo. No, hindi yung lagi mo lang sinasabi sa Panginoon na ingatan. Matagal ka nang iniingatan ng Diyos. Nung bata ka pa, iniingatan ka hanggang sa ngayon. Kaya huwag natin gawin dahilan yun na iingatan tayo palagi. Kumilos ka rin. Ingatan mo rin ang physical body mo. Kasi isa lang yan. Okay, mga kaprox, mga kasis, at patuloy na lagi pong panoorin ang aming pong mga ibang topics. Especially po yung mga nakaraan na rin po ay panoorin niyo po. At talagang makakadulot naman po kayo, pulot kayo ng aral naman po sa ating po napapag-usapan. At ito naman po hindi naman po ganun kalalim na pagsasalita. Hindi naman po ito parang katulad ng iba na pasyadong pinuhukay yung mga sinasabi, kundi ito ay para lang tayo nag-uusap lang. Yan, ito lang tayo, kaprox, kasis. Parang kung wala kang ginagawa sa bahay, manood ka. Kung wala kang mapakinggan, pakinggan mo po yung aming pong mga music na nakalabas po sa EGMI Music. Yan. So, yun po. Maraming po salamat muli sa lahat po na nasusupport sa amin pong stasyong ito at patuloy na umaangat ang aming pong stasyon. Ang aming pong subscriber. So, I believe next na topic ay makasama ko na po si Prox Marvin po. So, muli, ito po ang inyong lingkod na si Prox Best. Nagpapasalamat at puso nagpapasalamat po sa inyo mga kaprox, mga kasis, sa lahat po sa inyo na laging sumusuporta at sumusubaybay. Ito ang aming EGMI Online Music Radio. Salamat po. God bless.